May mga pagkakataon na hinuhusgahan natin kaagad ang isang tao, base lamang sa ating nakita o narinig, kahit hindi naman natin alam ang buong pangyayari, maging ang totoo nilang pagkatao. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Ang storyang ito ay ibinahagi ng isang dalaga na nagngangalang Dorothy. Maraming taon na ang nakakaraan. Araw daw ng Biyernes noon. Huling araw din ng kanilang exam sa paaralan. Alam niya na siksikan na naman ang mga tao sa tren, kung kaya't nang matapos siya sa pagsusulit, dali-dali siyang pumunta sa istasyon upang makabili ng tiket. Gustong-gusto niya nang makauwi sa kanila upang makita at makapiling ang kanyang pamilya. Plano niya na manatili muna doon sa loob ng 2 linggo. Mula kasi nang pumasok siya sa kolehiyo ay noon lamang siya makakauwi dahil nasa kabilang syudad pa ang kanilang tahanan. Nang makabili na siya ng tiket ay pumasok na siya sa loob ng tren. Kaagad niya namang nahanap ang kanyang upuan. Inilapag niya ang kanyang mga gamit at matapos noon dumungaw siya sa bintana. Ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin kahit maliwanag at mainit ang sikat ng araw. Nakangiti lamang siya habang pinagmamasdan ang tanawin sa labas. Ilang sandali pa ang lumipas, tuluyan nang umalis ang sinasakyan niyang tren. Akala niya ay magiging maayos at normal ang lahat. Tahimik ang mga tao. Marahil ay napagod sila sa kani-kanilang mga trabaho at iyon ang oras para makapagpahinga naman sila. Ang ibang pasahero naman ay nagbabasa ng dyaryo o kaya naman nakatutok sa kani-kanilang mga telepono. Ngunit ilang minuto pa lamang ang nakakalipas, napansin niya ang isang batang lalaki at ang tatay nito. Pareho silang nakatayo sapagkat ang batang lalaki ay hindi mapakali. Panay takbo nito sa loob ng tren. Malakas din ang boses nito habang tinatanong ang kanyang tatay. Halos pasigaw na rin ang batang lalaki. Nagpatuloy pa ito sa pagsasalita habang nakatingin sa mga ulap. Isa-isa niyang itinuturo ang mga hugis nito at ikinukumpara sa mga bagay, hayop at pagkain. Tinanong niya rin ang kanyang tatay kung bakit kulay dilaw ang araw at bughaw ang kalangitan. Marami pang katanungan ang bata. Si Dorothy ay nanatiling nakangiti. Nakikinig lamang siya sa mga tanong ng batang lalaki habang nakatingin sa magandang tanawin sa labas. Mukhang maayos naman ang lahat, subalit ilang sandali pa, narinig nila ang galit at seryosong boses ng isang babae. Kaagad namang napalingon si Dorothy sa pinagmumula ng boses. At doon, nakita niya ang babae, mapula ang labi nito at mukhang masungit. Nagrereklamo pala ito sa tatay ng bata. Ayon sa babae, nasa pampublikong lugar sila, kaya dapat sana ay hindi niya pinapabayaan na maging ganoon ang asal ng kanyang anak. Bakit raw hinahayaan niya itong magpalakad-lakad sa loob ng tren at malakas pa ang boses nito na talaga namang nakakaagaw ng pansin sa ibang pasahero. Hindi pa roon natatapos ang lahat. Mataray itong nagsalita. Ayon pa sa babae, kung anak niya raw ang batang iyon, siguradong didisiplinahin niya. Anong klaseng magulang daw ang magpapabaya sa kanyang anak na makakaagaw ng pansin sa mga pasahero? Lahat raw ay tahimik lamang, samantalang ang boses ng kanyang anak ay nangingibabaw dahil dinig na dinig ito sa loob ng tren. Marahil kung sa ibang magulang iyon sinabi ng babae ay sinagot na siya ng hindi maganda. Ngunit sa kabila ng mga narinig ng tatay ng bata, nanatili lamang itong kalmado at tahimik. Marahil naisip niyang tama ang babae o kaya naman naisip niya na mas mabuting tumahimik na lamang para hindi na lumaki pa ang away. Hindi rin pinagalitan ng lalaki ang kanyang anak. Hinayaan niya lamang ito sa kanyang ginagawang pagtatanong at paglalakad sa loob ng tren. Maya-maya pa, muling tinawag ng bata ang kanyang tatay. Tay, tingnan mo yung mga dahon ng puno. Iba ang kanilang kulay kaysa sa mga nakikita natin kanina. Habang nakaturo ito sa labas.
Kitang-kita naman ang pagkainis sa mukha ng babae. Halos magsalubong na ang kilay nito dahil hindi siya pinapansin ng mag-ama. Lumipas pa ang halos kalahating oras ay hindi na nakapagtimpi pa ang babae. Muli niyang nilapitan ang tatay ng bata. Tinanong niya ito kung gaano raw niya katagal pababayaan na ganoon ang kanyang anak. Kung hindi niya ito kayang sawayin o disiplinahin, marapat daw na ipatherapy niya na ito dahil hindi normal ang kanyang pag-uugali kumpara sa ibang mga bata na kasing edad niya. Masyado raw itong malikot. Kung siya raw ang nanay ng bata, baka dinala niya na ito sa magaling na espesyalista upang matingnan. Sa panahon daw ngayon ay madali na lamang magkaroon ng gamot o solusyon sa mga ganoong karamdaman. Sigurado naman daw siya na may makakatulong sa kanyang anak. Dahil sa mga sinabi ng babae ay napatahimik ang bata. Tiningnan niya ang kanyang tatay at mas nilapitan pa ito. Tumingin naman ang kanyang tatay habang nakangiti. Sumulyap rin ito sa babae at sa iba pang mga pasahero na kanina pa nakatingin sa kanila. Matapos noon ay nagsalita na ito. Alam mo, wala akong plano na makipag-away. Sa katunayan niyan ay tama ka. Marami ang magagaling na espesyalista at modernong paraan ng panggagamot ngayon. At dahil doon, nagkaroon ng kasagutan ang bagay na matagal na naming hinihintay ng aking anak. Napakalaki ng aming pasasalamat. Noon lamang nakaraang linggo, ang aking anak ay matagumpay na naoperahan sa mata. Matagal naming hinintay ang mga sandali na makakita siya tulad natin. Ngayon niya lang napagmasdan ang mga bagay na palagi na nating nakikita. Masaya siya dahil nagkakulay na ang kanyang mundo na noon ay puro kadiliman lamang. Subalit, dahil sa naging asal ng aking anak ay inakala mo na mayroon siyang sakit sa pag-iisip. Matapos niyang sabihin ang mga salitang iyon ay muli niyang tiningnan ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Wala ni isa man sa mga pasahero ang inakala na ganoon pala ang kwento ng bata. Ang babae na masungit at nagagalit ay wala nang nagawa kundi bumalik sa kanyang upuan upang tumahimik dahil sa kanyang pagkapahiya. Hindi na rin ito muling nagsalita pa sa buong biyahe nila. Ang ibang pasahero naman, hindi maiwasang tumulo ang luha sa kanilang mga narinig habang pinagmamasdan ang bata. Noong araw pa lang iyon, kalalabas lang ng mag-ama sa ospital. Bago ang operasyon, nanatiling walang paningin ang bata sa nakalipas na 8 taon ng kanyang buhay. Maraming taon nilang hinintay na magkaroon ng ganoong klase ng operasyon sa kanilang lugar. Mabuti na lamang at naging matagumpay ito. Noong pababa na ang mag-ama sa istasyon ng tren, nakatingin pa rin ang babae sa kanila pero hindi na ito galit. Nakangiti na ito sa batang lalaki. Pinapanood rin ni Dorothy ang bata na patuloy pa rin na nagtatanong sa kanyang tatay. Noong mga sandaling iyon, gustong-gusto niya nang makauwi upang maikwento ang mga pangyayari sa kanyang pamilya at kaibigan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na pahalagahan at pasalamatan natin ang mga bagay na mayroon tayo. Huwag rin tayo maging mapanghusga base lamang sa itsura ng isang tao at pag-uugali nito. Lalo na kung hindi naman natin ito kilala ng lubusan. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.